Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Berwin. Kasalukuyang nakatira dito sa Dasmariñas. Gusto ko lang pong ibahagi sa channel mo at sa mga tagapakinig ang kwentong hango sa tunay na pangyayari. Karanasan ito ng kapatid kong itago niyo na lamang sa pangalang Bulantoy. Dekada 90 nang mangyari ito. Nang mga panahong yon ay kasalukuyan kaming naninirahan sa lugar ng Masbate. Bunso sa aming magkakapatid si Bulantoy. Kaya naman lahat ng gusto niya at lahat ng luho niya ay ibinibigay ng mga magulang ko. Lalong-lalo ng abuelo kong si Lola Karing. Dahil nga sa ganoong sistema, bata pa lamang ay may pagkasawail na ang kapatid ko. Kapag hindi na ibibigay ng aming ama ang gusto niya ay nagmamaktol ito at hindi tinitigilan ng aming ama hanggat hindi nakukuha ang nais. Ito namang si tatay, basta't para sa bunso niyang anak, naghahanap ito ng paraan maibigay lamang ang kailangan ng kapatid ko noon. Kaya naman hanggang sa nagbinata na ito ay mas tumindi pa ang kanyang pag-uugali. Palagi na lamang siyang nakikipagbasagan ng ulo kasama ang barkada at naglalakwatsa. Minsan pa nga ay madaling araw na siya umuwi at ang hindi ko na gusto sa lahat, lasing na ito tuwing umuwi ng bahay. Nagmamaoy pa't mukhang nakukulangan pa yata ng alak. Kaya naman kapag pinagsasabihan ko siya ay ang aming ama naman na makakasagutan ko. At sa huli, ako pa ang mapapagalitan nito. Kaya't inis na talaga ako at nagtitimpi lamang akong wag masapak ang kapatid kong yon. Mabuti na lang at mabait ang sumunod kong kapatid. Dahil kahit na anong kalokohan ang ginagawa ng bunso namin, ay pinapalagpas niya lang ito. Pero ako, timping-timpi na talaga ako at gusto ko nang bigwasan ng kapatid naming yon. Hayaan mo lang yung kapatid mo, Berwin. Basta saan pa titinudin yan kapag nasa tamang edad na. Minsan wika pa ng aking ama nang magkasagutan na namin kami dahil sa pagiging pasaway niya. Tamang edad? Kailan pa yung sinasabi niyong nasa tamang edad na tayo? 18 na yan eh. Kailangan pa siya dapat matino kapag puti na yung uwak. Hindi na kasi talaga ako nakapagtimpi pa gawa ng umuwi na naman ng 10 oras at lango na naman sa alak. Kung hindi lang talaga nagising si ama ng gabing yon, nabigwasan ko na sana ang mokong kahit na isang sapak lang. Sumigunda naman ang lola ko at sinabing hayaan na lamang si Bulantoy sa gusto nitong gawin sa buhay. Nagsasaya lamang umano ang kapatid ko habang bata pa. Kung gusto ko daw magsaya din ako at tumabas-labas ng paminsan-minsan. Hindi ko talaga alam kung anong utak meron sila at bakit ganun na lamang ang turing nila sa kapatid ko. Kaya namimihasa yan eh. Paano? Palagi niyo na lang kinakampihan kahit maling-mali na yung pinagagagawa niya. Inis kong saad at iniwan ang lasinggero kong kapatid noon. Sige na, tama na yan. Ako na yung bahala dito sa kapatid mo. Sabi pa ng papa ko. Para hindi na humaba pa ang sagutan naming mag-ama ay bumalik na lamang ako sa silid. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay nakita kong nagising na rin pala ang kapatid kong si Dino. Sabi ko naman sa'yo, wag mo na lang pansinin yung kapatid natin yan eh. Tuloy, ikaw na naman yung nasabon ni Amang. Lagi naman eh. Wala nang bago doon. Nakabusangot kong sagot at nahigan at pinilit na makatulog ulit. Naistotorbo kasi ang tulog ko kanina nang magulantang ako sa lakas ng pagkalabog ng pintuan. Pagod na pagod pa naman ako dahil sa trabaho tapos mandidistorbo lang ng tulog ko ang batugan kong kapatid. Kinabukasan ng hapon, saktong pag-uwi ko sa bahay ay nadatnan ko si Bulantoy sa balkonahe ng bahay. Kausap na naman ang mga barkada niya. Narinig kong inaya na naman ito ng mga kaibigan niyang pumunta sa Karatig Purok dahil may handaan o manong gaganapin.
Nang marinig ko ang ginawa niyang pagpapaalam sa mga magulang namin, kaagad na akong humarang at sinabihang huwag nang sumama sa mga kaibigan niya. Sumimangot ang kapatid ko at sinabihan akong huwag mangialam. Hindi ka talaga madalas sa santong usapan ano? Kagabi lang lasing ka nang umuwi. Nakakabulabog ka ba? Tapos ngayon magiinom ka na naman. Pagsabihan mo nga yung anak mo na masyado nang namimihasa Mukhang sa kanata magtino yung tao kapag may mangyari sa kanyang hindi maganda. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sinang-ayunan ako ng aming ina. Sinabihan niya si Bulantoy na wag nang tumuloy pa sa pupuntahan. Dahil hindi din maganda ang pakiramdam niya sa pupuntahan ni Bulantoy noon. Nararamdaman ni nanay na mga sandaling yon na may hindi magandang mangyari. Kita mo na, makinig ka kay nanay, hindi yung puro pasarap ka lang sa buhay. Sinagot ni Bulantoy ang aming ina at nagwikang hindi daw siya natatakot sa mga ganong pangyayari dahil sa isang mangkukulam umano si Lola at kinatatakutan sa mga karatig lugar kaya alam niyang walang mangangas na saktan siya o gawa ng masama. Takot lamang umano ang mga yun kay Lola Karing. Bulantoy, tigilan mo yung ganyang pag-ugali ha. Huwag kang masyadong magpakakampante at mayabang. Huwag mo rin ipangalandakan ng kalaman ng lola mo dahil hindi natin kilala yung mga taong makakasalamuha natin sa araw-araw. Saway sa kanya ni nanay. Umismid lamang itong kapatid ko at hindi na pinakinggan pa ang ibang sinabi ni nanay. Gaya ng narinig nyo, angkan kami ng mga mangkukulam. May mga pumupunta sa bahay namin para humingi ng tulong kay Lola Karing na siyang hindi naman tinatanggihan ng lola ko. Noon pa man naging hanap buhay na ni Lola ang pangungulam. Kung kaya't kilala at kinatatakutan siya sa baryo namin sa mga karatig lugar. Kapag nga may nililigawan ako at kilala nila ang abuela ko, mismo nga mga magulang ng dalagang liligawan ko ang siyang haharang para hindi na matuloy pa ang gagawin kong panliligaw sa dalaga. Sa totoo lang, dismayado ako kung bakit nagkaroon pa ako ng lolang mangkukulam noon. Tuloy, hindi ko nagagawa mga nais kong gawin. Lahat na lang kasi hinuhusgan ako at natatakot na makipaglapit sa akin ng mga kaidaran ko. Gawa ng baka pag-interesan umano sila at biglang kulamin ng abuela ko noon. Kabaliktaran naman si Bulantoy sa aming 4 na magkapatid. Dahil siya, halos lahat ng mga kaidaran niya, kabarkada niya at nagpupunta sila kung saan-saan. Wala din siyang pakialam kung ano man ang sasabihin ng ibang tao. Higit sa lahat, ipinagyayabang niya palagi na isa mangkukulam ang lola namin. Habang nagdidiskusyon kami ay lumapit si Lola at nagtanong kung ano ang nangyari. Bakit parang pinagtutulungan umano namin si Bulantoy? Ito namang kapatid ko ay kaagad na lumapit kay Lola at naglambing para lang payagan ito. Ayun, sa kahuli-hulihan, pinayagan siya at binigyan ng pera. Kinagabihan nga ay hindi na talaga nagpapigil pa ang kapatid ko. Umalis na ito kasama ang mga kaibigan niya. Nay, bakit mo naman pinayagan si Bulantoy na dumayo sa lugar na yon? Alam mo namang delikado dun, di ba? Paano kung may makakakilala sa kanyang apo mo siya? Rinig kong tanong ni tatay kay Lola Karing na maghapunan na kami. Ano ka ba naman, Pedring? Minsan ang dumaan sa buhay natin ng ganong edad. Hayaan mo na yung apo ko. Kung saan siya'y masaya, susuportahan na lang natin siya. Paulit-ulit na naman kayo sa sinasabi niyo, Nay. Alam niyo, wala namang problema sa akin kung saan siya pumupunta. Pero wag lang sa purok na pinunta nila ngayon. Delikado doon. Tiningnan lamang ni Lola nang makahulugan si tatay at hindi na nagsalita pa. Matapos nga naming kumain ay agad na akong pumasok sa silid at nagpahinga. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog kaagad. Naisip ko ang pinag-uusapan nila ng mga magulang ko at ni Lola Karing. Ang sabi kasi kanina ni tatay, may kinulam umano ang abuela ko na naninirahan sa purok na yon. Natatakot si tatay na baka makilala ang kapatid ko at may gawin sa kanyang masama ang pamilya nung taong kinukulam ni Lola.
Pero si Lola mga kagiliw, sadyang mapilit talaga't sinabihan pa ang aking amang huwag nang mag-alala pa dahil natitiyak niya namang walang mangyaring masama sa kapatid ko. Pero kinaumagahan, nagising na lamang ako dahil sa lakas ng kalabog at ingay sa labas ng bahay namin. Dagli-dagli naman akong tumayo at sinipat ang orasan. Sa pag-aakalang baka tinanghali na ako ng gising kung kaya't marami na akong naririnig ng mga taong nag-uusap sa labas ng bahay. Pero noong tiningnan ko ang orasan nun, mag-aalas 6 pa lamang ng umaga. Pero bakit parang may nagkukumusyon sa labas? Paglabas ko ng silid ay nakita ko si Dino. Nagmamadali itong naglakad papasok ng kwarto. Dino, anong nangyari sa labas? Bakit parang ang dami naman yatang tao? Tanong ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay sinabihan niya lang akong pumunta na lamang sa labas ng bahay para makita ko kung anong nangyayari. May kukunin lamang daw siya saglit sa kwarto. Mauna na umano akong lumabas noon. Napapailing na nagmadaling na akong lumabas ng bahay pero hindi pa man ako nakalapit sa pintuan. Natanaw ko na ang kapatid kong buhat-buhat ng aming ama't duguan. Puno din ng putik ang suot nitong damit at halos hindi ko na siya makilala. Nang makita ko ang kalunos-lunos na nangyari sa kapatid ko ay agara na akong nagmadaling lumapit kay tatay. Inaalalayan siyang akayin si Bulantoy at ihiga ng maayos sa sala. Paglapit naman ni Dino ay may bitbit na itong pamalit ng bunso naming kapatid. Dahil sa walang humpay sa pag-iyak ang aking ina kung kaya't pinagtulungan na lamang naming linisan ni Dino ang bunso namin noon. Tumabi ka dyan, Angge, at lalapatan ko ng paunang lunas ang anak mo. Ana ni Lola Karing at agad na nilapitan ng kapatid ko noon. Hindi na muna ako pumasok ng araw na ito. Binantayan ko at inaasikaso si Bulantoy. Inalam ko din mula sa mga kaibigan niya kung ano talagang nangyari pero ni isa sa mga ito walang gustong magsalita na para bang nablangko sila sa kung ano man ang nangyari sa kanila noong nagdaang gabi. Kinagabihan, habang nagpapahangin sa balkonahin ng bahay, narinig kong nag-uusap ang mga magulang ko at si Lola Karing. Mahina lang ang pag-uusap nila pero hindi yun nakaligtas sa pandinig ko at malinaw na malinaw ko yung naririnig. Nay, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Baka naman nagkamali lang tayo ng inakala. Hihintayin mo na nating maging maayos ang apo mo at saka natin siya tanungin kung ano talaga yung nangyari. Mahirap na't baka magkamali tayo sa hinala. Rinig kong wika ng aking ama. Hindi ako pwedeng magkamali sa kutob ko. Matagal na ako sa larangan ng pangulam kaya't kabisado ko na ang bawat marka ng kung sino man o anumang klaseng nilalang ang may gawa nito sa apo ko. Tiimbagang nawika ni Lola Karing. Dagdag niya pa, hindi na kailangan pang hintayin magising ang kapatid ko. Kailangan sa lalong madaling panahon ay umaksyon na siya bago pa man mahuli ang lahat nun. Humanda sa akin ang taong gumawa nito sa apo ko. Hindi ako papayag na hindi makakagante sa kanya. Gusto ko silang sisihin sa nangyari kay Bulantoy. Kung sana'y nakinig lamang sila sa akin at hindi nila pinayagan ang kapatid kong umalis, di sana walang nangyari masama sa kapatid ko. Nang magising na ang kapatid ko ay naalarma naman kami na makita naming hindi nito maigalaw-galaw ang katawan dahil sa sobrang pananakit nun. Mangiyak-ngiyak na humihingi ng tulong si Bulantoy sa mga magulang naming tulungan siya dahil hindi niya kayang igalaw ang katawan niya. Sobrang sakit din umano at parang may mga nakaimbak na karayom sa katawan niya at sa bawat galaw na gagawin nito, para umano siyang pinagtutusok ng sandamakmak na karayom. Kaagad namang lumapit si Lola Karing at sinabi nitong huwag umanong mag-alala ang kapatid ko dahil si Lola na ang bahala sa kanya.
Sisiguraduhin nito umanong mananagot ang taong may kagagawan sa lahat naman nangyari kay Bulantoy. Lola, baka naman may kaalitan ng iyong kapatid ko sa purok na pinuntahan. O huwag po kayong padalos-dalos. Tumingin ng matalim ang abuela ko at sinabihan akong parehong-pareho lamang kami ni tatay. Walang bilib sa kanya at sa kakayahan niya. Ang mabuti pa'y matulog ka na doon at huwag na makiusisa pa. Kami nang bahala dito sa kapatid mo. Si Lola Karing ang nakakataas sa bahay namin. Lahat ng sinasabi niya kailangan sundin at hindi dapat kontrahin. Kung kaya naman ay tinakalikuran ko na lamang sila at pumasok na sa silid ko noon. Hindi na ako nakiusisa pa kung ano ang gagawing hakbang ng abuela ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumasok na sa loob ng kwarto ang aking ama at si Lola Karing, kung saan pansamantalang nagpapahinga si Bulantoy. Tinanong ko si nanay kung ano ang gagawin ni Lola sa kapatid ko. Kung gagamutin niya man ang kapatid ko, bakit napakaaga? Malungkot ang mga matang umiling-iling si nanay at nagwikang hindi niya alam kung ano ang gagawin ng lola ko. Magtiwala na lamang umano kami kay Lola Karing sa kung ano man ang gagawin niya. Alam niyang para sa kabutihan ng kapatid ko ang gagawin ito at wala nang iba pa. Dahil sa kuryosidad na malaman kung ano ang gagawing proseso ng panggagamot ni Lola, pagpunta ni nanay sa kusina ay naghanap ako ng siwang sa dingding at sumilip. Nung makahanap na nga ako ng siwang ay dali-dali na akong sumilip at sa pagsilip ko ay ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. May nakita akong malaki at matabang boltahing babaeng kulot ang buhok na nakatrahid di bodang kulay pula. Nakatayo yun sa kabilang gilid ng higaan ng kapatid ko't namumula ang mga matang nakatitig kay Bulantoy. Sobrang nakakakilabot ang itsura ng babaeng yon. Isipin niyo na lang yung mga kagiliw. Basang-basa ang mukha ng babae at halos hindi na ito makilala pa. Nanlilisik din ang namumulang mga matang nakatitig sa kapatid ko't nakangisi yun ng nakakakilabot. Nakita ko rin ang dahan-dahang pagtulo ng dugo nito mula sa ulo, pagkapang sa mukha. May mabigat na presensyang daladala ang bruhang yon at ramdam ko ang unti-unting pagsikip ng dibdib ko. Grabing kilabot din ang nararamdaman ko habang pinagmamasdan ng katakot-takot na babae. Nang tingnan ko naman si tatay ay nakita kong pinatagilid niya ang kapatid ko at ginupit ang suot nitong damit sa likuran. Matapos niya yung gawin ay kamuntikan pa akong masuka at agad na napatakip ng bibig nun dahil sa pandidiring nararamdaman. Tad-tad ng sugat ng kapatid ko sa likurang bahagi nito at para bang pinaghahambalos ito ng mga matutulis na bagay. Kumunot ang noo ko at saglit na napapaisip dahil sa pag-aakala ko wala naman akong nakitang sugat sa likuran ni Bulantoy nung binihisan ko siya kahapon. Natigil lamang ako sa pag-iisip na makita ko si Lola na nagsindi ng kandilang itim. Pinapalibutan ng higaan ni Bulantoy. Pagkatapos ay naglagay ito ng asin at iginuhit pabilog sa niluluhuran at nag-umpisang mag-usal ng mga ligwahing siya lang ang nakakaalam. Maya-maya pa, sa bawat katagang inuusal ng abuela ko, ay natanaw kong may mga lumalabas na insekto sa sugat ng kapatid ko. At sa tuwing nalalaglag yun sa may higaan, ay kinukuha naman kaagad ng aking ama at inilalagay sa garapong nasa harapan niya. Rinig ko ang mayat-mayang pag-impit ng boses ni Bulantoy na para bang labis na labis itong nasasaktan sa ginagawa ng aking ama't ni Lola Karing. Minsan pa ay nagpupumiglas at pinipilit ng kapatid kong igalaw ang katawan niya. Pero pinipigilan siya ni tatay at sa mahinahong boses ay nagsasalita ito. Tiisin mo yung sakit, anak. Yan lang ang naisip naming paraan ni Lola mo para maalis yung barang na itinanim sa katawan mo nang
Nakaalitan mo. Kailangan nating ibalik sa kanyang ginawa niya sa'yo. Kaya magtiis ka lang muna ng ilang sandali. Hindi na ako nakatiis pa sa ginagawa nila. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon. Dahan-dahan ang sumisikip ang dibdib ko. Ang ginawa ko ay nagmadali na akong umalis sa pagkakasilip at dumiretso sa kusina. Kumuha ako ng tubig at nilagyan ng isang kurot na asin bago ininom. Alam ko kasi ang binabanggit ni Lola ng mga inkantasyon ang naging dahilan kung bakit sumisikip ang dibdib ko noon. At kapag ganon, ay asin at tubig lamang ang ginagawang pangontra ni Lola Karing. Matapos kong makainom, nakahinga na ako ng maluwag. Habang binabalikan ko ang mga nangyari ay sobrang awa ang nararamdaman ko sa kapatid ko. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ito sa tuwing may dahan-dahang insekto ang nalalaglag mula sa sugat niya. Lalo na noong marinig kong napapasigaw ito dahil sa sakit na nararamdaman. "Ayos ka lang ba, anak?" Tanong sa akin ni nanay at tinapik pang braso ko kaya't napaigtad ako noon. "Sumilip ka ba sa silid paggamutan ni Lola mo?" Tanong niya. Tumango ako at ipinaliwanag ang lahat kung bakit nagawa kong suwayin ang kabilin-bilinan ni Lola. Na wag sumilip. Sinabi ko sa aking inang gusto ko lang malaman kung bakit kailangang si Lola ang gumamot sa kapatid ko, imbis na dalhin namin ito sa ospital. Ipinaliwanag ni Nanay Angge ang lahat kung bakit kailangan si Lola ang gumamot sa kapatid ko. Ayon kay Nanay, nakita ng abuela kong may marka ng mambabarang ang kapatid ko noon. Lahat din ng mga sugat sa katawan ni Bulantoy, kagagawan ng mambabarang. Sa loob lamang ng ilang oras ay kumalat na ang barang sa katawan niya, kaya't kailangan niyong gamutin kaagad sa lalong madaling panahon. Kaya ho ba sinabi niyong hayaan ko na lang si Lola sa kung ano man ang gagawin niya sa kapatid ko dahil simula pa lang alam niya na yung nangyari? Tumango si Nanay bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Bumalik na ako sa sala at naupo habang iniisip kung ano ang nangyayari sa kapatid ko noon. Dumaan pa ang ilang minuto at hindi ko na matiis pa. Tumayo na ako at muling sumilip sa siwang ng pintuan. Nakita kong halos manghina ng kapatid ko. Iyak ito ng iyak at nagmamakaawa sa aking ama't kay Lola Karing. "Konting tiis na lang, anak. Malapit nang matapos yung lola mo. May konti pang insektong kailangang tanggalin sa loob ng katawan mo kaya magtiis ka na muna." Saad ni Tatay. Maya-maya pa ay umuungot na naman ang kapatid ko. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na may 3 pirasong matalim na bagay ang kinakalawang lumabas sa likuran ng kapatid ko noon. Nalaglag pa ito sa hinihigaan ng kapatid ko. Kinuha kaagad ni Tatay ang talim na singhaba ng hinliliit at inilagay sa garapon. Pagkatapos ay inusalan ni Lola Karing ang garapon. Siguro sa tindi ng sakit na naramdaman ng kapatid ko, ay hindi na nito nakayanat pat nawalan na ito ng malay. Muli ay umalis na ako sa pagkakasilip. Nagmadali na nang naupo malapit sa bintana. Sobrang nangangatog na talaga kasi ang mga tuhod ko. Konti na lang, babagsak na ako kung hindi ako nagmamadaling pumunta sa upuan. Makaraan ng ilang minuto ay lumabas na si Tatay ng silid. Kaagad na tinanong ko siya kung ano na ang nangyari sa kapatid ko. Mapait ang ngiting tumugon si Tatay at sinabing nasa maayos na kalagayan na umano si Bulantoy. Kaya't huwag na akong mag-alala pa. "Si nanay mo nasan?" "Nasa kusina po." Tanging pagtango lamang ang naging sagot ni Tatay at naglakad na papunta sa kusina. Dahan-dahan naman akong naglakad papunta sa silid paggamutan at sinilip ang kapatid ko noon. Saktong pagsilip ko ay kakatapos lamang ni Lola sa ginagawa niyang pag-urasyon. Nililigpit niya na ang mga kagamitan at nakangiting tumingin sa akin. "Nakatulog na ulit ang kapatid mo. Hayaan mo na muna siyang magpahinga."
Anya, at inutusan akong alalayan siyang pumuntang sala. Kamusta na po siya la? Nasa maayos na po bang kalagayan niya? Tumango ang abuela ko at sinabing saka ko na lamang daw kausapin ng kapatid ko kapag nakapagpahinga na. Bandang hapon na nang kausapin ako ni tatay. Samahan ko daw siya at may pupuntahan kami. Tinanong ko siya kung saan naman kami pupunta at bakit kailangang hapon pa talaga kami aalis noon. May gusto lang akong kumpirmahin, anak. Na makita kong seryoso ng mukha ng aking ama ay hindi na ako nagsalita pa. Matapos kong makapagbihis, sinamahan ko na ito. May pinuntahan kaming purokat sa dulo noon. May maliit na bahay na malayo sa kabahayan. May kalayuan ng bahagyang kinatatayuan namin habang nakatanaw si tatay sa nag-iisang bahay noon. Tay, ano pong ginagawa natin dito? Bakit hindi na lang natin lapitan yung bahay na yan? Hindi yung nakatanaw lang tayo dito. Mag-iisang minuto na kasi kaming nakatayo at nanatiling nakatanaw lang sa bahay na nasa dulo ng purok na yon. Nang wala akong marinig na sagot mula sa aking ama, muli ko siyang tinanong. Maya-maya pa ay narinig ko ang aking amang nagsalita pero ibang lengguwahe ang ginagamit niya. Kaya't alam kong nagpapakawala na naman ito ng mga inkantasyon. Si tatay ang sumunod sa yapak ng lola ko bilang isang mambabarang. Bunsong anak ni lola ang aking ama, kaya't sa bahay namin nakatira si lola, kahit na 6 silang magkakapatid noon. Ayon din kay lola, sunod sa luho din umano noon ang aking ama gaya ng bunso kong kapatid. Matapos kang mag-usal ni tatay ng mga inkantasyong salita ay tinapik niya ang balikat ko at sinabihang sumunod sa kanya. Nagmadali itong naglakad papalapit sa bahay. Nang makalapit na kami ay naghukay kagad siya sa gilid ng bahay at may ibinaong kulay itim na telang may mga nakaukit na iba't ibang klaseng letra. Noong sinubukan kong sumilip sa maliit na siwang, nakita kong isang matandang lalaking ubod ng kapayatan ang nakahiga sa banig. Nakatagilid yun mula sa kinatatayuan ko, kaya't kitang-kita ko ang likuran ng matanda't hindi ko napigilang manlaki ang mga mata nang makita ko ang nakakasuka at nakakadiring napakaraming sugat sa likuran niya. Kung ano yung nakita kong sugat sa likuran ng kapatid ko noon, mas triple pa ang nakita ko doon sa matanda. Nakita ko lang naman ang napakaraming nag-uumpukang uod na aakalain mong nanginginain at pinagpipiesta ng mga yon ang sugat ng matandang nagnanaknak. Sa paningin ko ay parang bangkay na ang matanda't ilang araw na itong nakaimbak kaya't iuod na. Hindi ko kayang sikmurain ang mga nakita ko noon. Bago pa man ako masuka at bago pa man may makapansin ay dali-dali na akong hinatak ni tatay at tumakbo na kami palayo. At nang makalayo sa bahay ay saka pa lamang ako huminto sa pagtakbo at sumuka ng sumuka. Muli ay nag-usal ang aking ama't tinapik ang 3 beses ang likuran ko bago tuluyang bumuti ang pakiramdam ko noon. Pagka-uwi namin sa bahay, sinabi ni tatay na papasok na siya sa silid niya para magpahinga't bukas na siya lalabas. Kaya dapat ay walang mang-iistorbo sa kanya. At kung may kakatok man sa bahay at hihingi ng tulong, huwag umano naming pagbubuksan ng mga kapatid ko. Tumango naman ako sa bilin ng aking ama bago pumasok ang mga ito sa kwarto. Si lola at nanay naman ay ganun din. Nagkulong sila sa kanika nilang silid para magpahinga. Sa paglipas nga ng mga oras habang inaasikaso ko si Bulantoy, tinanong ko siya sa kung ano ba talaga ang nangyari at bakit napunta siya sa ganong klaseng pangyayari noon. Kasi kuya, nung mag-inuman na kami, may matandang lalaki yung umaali-aligid sa magkakaibigan eh. Sa aming magkakaibigan, hinahamon ako ng suntukan. Sinabi pa niyang tawagin ko daw yung lola kong mangkukulam at magpakampi. Nung una hinayaan ko lang siya kaya lang hindi ako tinatantanan eh. Nung huli,
Hindi na nakapagpigil pa yung matanda. Nilapitan niya ako. May mga sinasabi siyang hindi ko maintindihan. Tapos tinapik po niya ng 3 beses yung balikat ko. Dagdag niya pang wika. Nabastusan siya sa ginawa ng matanda. Lalo na noong dumura yun sa kamay at ipinahid sa kanya. Dahil sa ginawa ng matanda ay hindi na siya nakapagpigil pat binigwasan niya yon. Lasing na kasi siya at hindi niya na rin alam kung ano ang mga pinagagagawa niya doon sa matanda. Basta ang alam niya lang, matapos niya itong sapakin, nanghina ng katawan niya at nawala na ito ng malay. Ni hindi niya nga alam kung paano at saan niya nakuha ang mga sugat sa katawan niya. Pero bago ako mawala ng malay, narinig kong sinabi ng matandang yon na hindi siya titigil hanggat hindi siya makakaganti kay Lola. Nagbanta pa siyang uubusin niya yung lahat ng mga mahal sa buhay ni Lola Karing. Natatakot ako, kuya. Paano kung totohanin niya yung mga sinasabi niya? Anong gagawin natin? Umiling ako at sinabihan siyang huwag na mag-alala pa. Dahil gumawa na ng paraan si tatay at si Lola para hindi na makaganti pang matandang yon. O kahit na sino man sa mga kaanak nun. Ipinaliwanag ko din sa kanya kung bakit gano'n na lamang ka-agresibo ang matandang makaganti kay Lola. Ang sabi ko kay Bulantoy, nalaman ko mula sa aming amang dati nang nakalaban ni Lola Karing ang matandang mambabarang. Ang taong yun ang pinakamalakas na mambabarang sa Karatig Purok kaya't nung matalo yun ni Lola at napagaling ni Lola ang taong binarang nun. Galit na galit ang mambabarang at hindi niya matanggap ang pagkatalo. Ang akala ni Lola Karing ay mananahimik ng taong yon at tatanggapin na lamang ang pagkatalo. Pero mali pala, dahil naghihintay lang pala ito ng tamang pagkakataon. Ipanatag mo na yung loob mo. Sigurado akong hinding-hindi ka na masasaktan pa nun o malapitan man lang. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, habang nakahiga ako sa mahabang upuan sa sala, nakarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok. Umiiyak na humingi ng tulong na itigil na umano ng Lola ang ginagawa niya. Dahil hindi na umano magtatagal ay mamamatay na umano ang lolo nito. Kuya, pamilyar sa akin yung boses ng taong nagsasalita sa labas. Isa siya sa mga nakainuman ko nung nakaraan. Sabi ni Pulantoy at nakiusap itong labasin namin at kausapin. Sinabihan ko siyang wag pagbuksan ng pinto ang tao. Dahil baka may mangyaring masama kapag binagbuksan namin ang pintuan nito. Batid ko kasing hindi naman talaga nagpapahinga si Tatay at Lola Karing. Nakita ko kaninang pumunta silang tatlo sa silid kung saan palaging nagdadasal si Lola. Pero kuya, makinig ka na lang, Bulantoy. Isipin mo na lang na ginagawa ni Lola at Tatay ito para sa'yo. Kung hindi, tiyak bukas o sa makalawang araw, ikaw yung paglalamayin ng mga kapitbahay natin. Sana lang maging tanda na sa'yo yung mga nangyari. Hindi lahat ng taong nakangiti sa'yo, kaibigan na yung turing sa'yo. Huminga ng malalim si Bulantoy at hindi na nagsalita pa. Makalipas ngang ilang sandali ay tumahimik ng buong paligid nun. Sa tingin ko ay nanawa na ang taong sumisigaw sa labas ng bahay. Umalis na ito. Kaya naman natulog na rin ako sa mahabang upuan sa sala para marinig at magising ako kapag may kailangan pa ang kapatid ko noon. Lumipas ang ilang linggo. Nabalitaan ko na lamang na sunod-sunod nang namatay ang pamilyang pinuntahan namin ni Tatay. Ayon pa sa mga balita, kulam umano ang ikinamatay ng mga ito. Katatapos lamang ng libing ng yumao ay may mamamatay namang isa sa pamilya. Ay naman sa iba, karma na umano yun sa pamilya dahil masyadong hambog ang mga ito na porque may kakayan sa pambabarang. Kung makapang-asta sa mga kapitbahay ay ganoon na lamang. At kapag hindi pa nasusundang nais nila, ay katakot-takot na pagbabanta ang sinasabi ng mga ito. Magmula nga rin ang maranasan niya ng kapatid ko ay hindi na siya naging lakwatsero. Kapag inaaya siya ng mga kaibigan niya, tinatanggihan niya mga ito. At kagaya ng aming ama,
mukhang si Bulantoy yata ang sasalo sa pagiging isang mangkukulam ni tatay. Gawa ng unti-unti niya nang pinag-aaralan kung paanong mangulam nun. Paulit-ulit namang ipinapaalala ni tatay kay Bulantoy na huwag basta-bastang gamitin ang karunungan niyang yon, lalo na sa kung mga walang kwentang bagay lang, dahil triple ang balik nito sa kanya. Sumang-ayon naman ang kapatid ko at sinunod ang lahat ng sinasabi ni Lola Karing at ng aming ama nun.